Ang sada ito nila sa pro. Kuya, karon. Dili kami ka-apilan nun sir, o dili ka Franco. Wala na yun sir. Oh, yung gamit na Franco. Hindi, si Franco. Content sa me, we're going to the Dipolog City. Over muna tayo before tayo magpunta sa mag-content. Sir Mil, gutom na. Mag-trip muna tayo before tayo magpunta sa content natin. Si Sir Mil. Good morning mga ka-groomers, ay good afternoon everyone. Good afternoon mga ka-groomers. Once again, this is Fritz Inisa and welcome to my vlog. So mga ka-groomers, andito tayo ngayon. First time ko na content si Sir Hero Line from Dipolog City. And mabuti ito si Sir kasi matagal na itong sikat si Sir sa Rancho. Ngayon lang tayo nagka-oras sa CBC si Sir sa work. And nandito na rin tayo. So Sir, direct na ako sa question mo. Kumusta naman ang breeding natin sa Rancho, sir, since naka-focus talaga tayo sa Rancho? So far, ngayon parang upgrade ko na talaga yung line ko. Medyo nakuha ko na yung gusto kong forma. Ay, which is ito. Oo. Tapos, so far sa mga sumali din sa shows, meron namang award na nagkukuha. Speaking of shows, like sa Malaybalay ngayon, champion at Champion small and medium category. sa Rancho. Tingnan mo, Hellrunners. Nakasali lang, kakashow lang kahapon bala, hindi ngayon. Pawin ng isda. Champion si Sir. Again, congrats. So, makikita naman natin mamaya. I'll show you later on in a closer look sa mga rancho ni Sir. But Sir, sa breeding, since marami na tayong mga groomers na gustong pumasok sa breeding, sa Rancho kasi napaka-struggle to sa pag-aalam ko. Anong pwede mong mabigay na tips or aimings, ideas before sila pumasok sa breeding? In terms of breeding, kailangan talaga na may sakto kang lalagyan. Facility in short. Kasi, yung breeding, madali lang kasi. Nasa YouTube. Na-search mo na lahat sa YouTube ngayon. Kailangan talaga yung facility, saka yung pagkain mo sa kanila, yung live foods, may sakto kang supply. Yan dapat. Sa live food, Sir, 4 days ba mag-hatch? 3 days lang? Hatch na? 3 days. So, pagpakain muna ako, 4th day ng BBS. Ay, BBS. Oo. BBS first lang. Tapos, after BBS, dap niya na. Yung pinong talaga. Oo, pino. Para lang, kasi merong ibang dap niya na malaki. Hindi nila makain mo dap. Kaya, first pakain ko, BBS muna. Tama pala yung sabi ni Sir Gary Paul. Style ni Sir Gary Paul din, na-share niya sa akin. Ang style niya is, may breeding na siya, mga 2 days pa lang before mag-hatch. Naglalagay na siya ng dap niya sa pan para manganak yung maliliit yung makuha mo. Pero yung supply ng dap niya dito, Sir, okay ba? Pareho ngayon na nainit, wala talaga. Iba siya sa Chubby, no? Kasi si Chubby, grabe kung mainit, marami. Si dap niya, wala. And then, ang BBS, sa pagkakalam ko mahal. Yung isang can, I think, mga 3-5 bata. Yung OSI. Ubusin mo yun or no? Ay, hindi naman. Yung isang can, good for 5 breedings. Kaya ang mangyayari is first day lang papakainin. Not all the time. Kasi merong iba na magka-breed ako, wala pang dap niya eh. Kaya yung BBS muna talaga option mo. Okay. So, ang purpose pala ni BBS is pang backup lang, yes, just in case. So again, sir, yun na nasabi ni Sir,
First is facility, second is dapat ready yung mga pagkain nila. What are the possibilities kaya sir if ever hindi natin nabigyan ng yung mga bagong hatch ng mga live food? What if pellets agad kasi yung iba nagtatanong kaya pellets? Hindi talaga. Kung wala talagang iba, pwede naman yung egg yolk. Yung yellow. Yun. Yun lang. Boiled na ba? Boiled egg. Pero sa observation mo sir, ano kaya ang difference sa dalawa? Malaki talaga. Lalo na pag in terms of Daphnia versus egg yolk. Live food versus Oo. Yung live talaga, mas mabilis talagang lumaki. Tapos, mas maganda yung tubo nila ba? Compare sa egg yolk or kahit nga sa BBS, medyo nahinaan ako sa tubo nila. So iba talaga si Daphnia. Iba talaga. Sa Daphnia sir, kailan ka nag-shift into tubing? From Daphnia usually mga 1 week to 2 weeks old yung fry. Ano na yun? Okay Yung na. pinaka-pino na tubig talaga. Yun na ba yung pinakamahirapan natin? Yun talaga. Pero after 2 weeks, shift na sa tubing, ilang weeks sila isusubi mo sir before mo sa mag-release ng ganitong size? Tubig, pag ma-straight ko lang sila ng 1 month, pwede na. Maganda Maganda na yun. Unli chewy talaga. Hindi naman only, substitute ko din ng steam egg. Okay. Tubig, tapos pagkabukasan, steam egg na naman. Yung ganitong size. Yan, ganito. So, ano pa to? 5 cm siguro. Sir. Ganyan. Regarding mga potential ng mga groomers, and I just want to inform everyone na sana mabayaran natin ito lahat. Ito yung dadalhin natin sa facility. So, gaya nga ng sabi ko, bumibili ako thanks to my wife. Siya yung nagsuggest sa akin na every breeder, if possible, bibili tayo ng mga isda. Again, support local tayo, and again, support sa mga local breeders. Hindi hinihingi mga ka-groomers na bibili, paano i-support, hihingin nyo. Hindi na kayo pabalikin. So, ito yung mga isda nga naselect ko para dalhin natin sa facility natin. Maybe 2 to 3 months, tingnan natin kung pwede natin i-benta as potential pa rin. Kasi hindi natin masasabi sa diba? Yung super sensitive talaga ni Rancho. And for the water cycle, sir, sa mga sa breeding nyo, ano ang style nyo sa cycle ng tubig? Everyday water change? Ano ba? Ngayon, yung setup ko kasi dripping, yung drip Thailand. Thailand. Coming from Thailand to Indo kasi si Mushroom. Meron din. Pero dito sa pan ko, drip system, everyday pa rin ako nag-water change. Deep well na, di ba? Deep well. Mga 40 or 30% water change. Everyday to Everyday, talaga. Tapos yung dripping ko, walang tigil, 24/7. So bali, mataas pa rin ang bill. Sa kuryente, oo. Sa kuryente ka, okay ka sa kuryente. Pero, pag gusto mo kasing gumanda yung isda mo, invest ka talaga. Sa kuryente pa lang yung mga groomers, ha? Hindi pa tayo umaabot sa mga live food, mahal. Meron bang? Wala. Iligan Order din. kami Zamboanga, Iligan, or Jensan. Grabe na ang Jensan. Kung malayo sa amin ang Jensan, mga groomers. Mas malayo dito. Mm. So, ayaw pa dito. So yung iba, piniplay na lang. Isipin nyo, Chubby Fakes naka-play ng baho niyan, pero naka-play. Oo. For the sake of the hobby, mga groomers. So, again, sa mga ganitong size, price reveal na lang tayo. 5 cm, magkano yung... Usually, nagre-release talaga ako 1,000 to 1,500. On this size? Yes. So, bagong mold pa lang ito mga groomers, ha. As you can see, may mga black spots pa. Ganyan po mga groomers. Mahal po talaga. Kasi gusto natin ang quality, diba sir? So, sa mga nagtatanong din sa akin na, sir, meron kasi sir, gusto kong magsimula mga alaga ng rancho. Ano bang masasuggest mo? Masasuggest ko, ako lang, direct na kayo sa quality. Oo. Kasi di ba sir, same lang. Same lang yung gasto lahat. Oo. Mura lang yung Isda. best quality,
Pero yung pagkain, kuryente, Same lang. Oo. Tapos, ang mangyayari Tapos pa, yung outcome, Oo. mas maganda talaga kung lalo na tingin tayo sa YouTube, bakit hindi nagaganyan? Oo. That's the reason why also mga groomers na hindi ako nagre-release ng hindi groom. Kaya pagdala ko sa facility ko nito, 2 to 3 months ko pa ito ibebenta. Sabi nila mahal daw. Again, iba po ang market natin. So iba-iba, meron namang gusto yung mura, pero wag naman pagsamahin yung mura na quality. Mga hinahirap yan. Pagka kung ibebenta lang to ng 100 each ni sir, pero out. Wala. Benta ko sa inyo ng 500. Pero 2 to 3 months, lugi pa rin. Lugi pa rin. Kasi alam nyo, COVID, mga groomers. Saka yung manpower, sir. Yun Kaya wala ko, alam mo isa. Ito, malaki na itong facility ni sir. Pero isipin nyo, may tao pa siya na nag-assistant. How much more ako mga groomers? Wala akong tao. Ako pa hindi ko na sabihin, basta worth it talaga kay babayad nyo sa akin sa pagbili nyo ng isda sa akin. Pero sir, na-notice ko talaga sa rancho talaga tayo nag-focus. Oo. Yun, at pag-start ko ng goldfish, rancho talaga. Okay. Yun talaga. Kasi gusto ko yung forma eh. Lalo na pag masyadong malaki. Okay. Sa sir, sa maintenance nyo aside from the sa pellets, meron ba kayong mga like sa steam egg? Sa steam egg ka? Yes, sir. Baka gusto mo i-share din yung mga paggawa natin dyan. Steam egg ko, yung typical lang na makikita mo sa YouTube, meron naman mga tutorial Basic lang. Basic lang. Pero kasi yung egg itself, mataas na yung protein. Hindi, wala nang marami pang... Minsan, mga color enhancer na lang. Sa pellets, meron pa bang specific brand na ginagamit? Hickory. Hickory. Wala na question yan. Kasi pati ako matagal Hickory, nag-mutant na ako ngayon. Maganda pa rin. Pero most of the time, sir, di ba, I don't know if ganito rin ang ginagawa mo. Yung pellets is for the maintenance na nasa katawan. Kasi si sir, more on breeding siya, nakafocus, hindi sa grooming. Kasi, yun ang mga, kita naman natin yung isda na kung ano ang quality. Depende kasi sa, kaya nga nang sabi ko sir sa mga groomers natin, kung wala ang mga local breeders natin, ang mga groomers, wala. Ano i-groom nyo yun? Ano lang ba? So, give and take. Kung wala ni mga ka-groomers natin, mga groomer na talaga na magagaling, hindi showcase to. Pero sir, sa dito sa Dipolo, di ba nagpapashow? Last year yung last. How about this year, sir? Meron kaya hopefully, this October, pag meron kasing letter na kaming pinasa sa city. Ano yung October dito, sir? Besta yan dito. Tinawag na Dahunog. Pagka, sabi nga nung nagpa-handle lang kasi kami last time. Nakapunta kami ni January dito. Then, last time yung LGC na lang pumunta. Napakaganda daw ng venue. Kasi indoor sila dito. Ang na lang, sana, di ba sir, support sa mga ball shows. Pero marami na ngayon, mag-support na talaga. Mga grupo. Sana na tuloy-tuloy ito. And again, invite ko na rin yung mga groomers natin this coming November pa rin. I guess that's November 8, 9, 10. Basta second week after sa ano ba yan sa Tagalog yung kalagalang? English lang, All Saints. Ondas para. So after nun, yun na yung show ko. Sana supportahan natin yun. Sir, anything to add, idea, or anything to shout out, pasalamatan? Shout out ko lang yung mga kagrupo dito sa Dipolo Goldfish Club. President namin si Jay Canizar, saka lahat ng members. Patuloy lang tayo sa hobby natin. Kahit anong nangyayari. At saka sa lahat din ng groomers all over the Philippines. And also sir, saan kayo pwedeng makontak for any inquiries? Meron akong page sa Facebook, Mills Goldfish.
Pwede doon, and pwede din sa Male. Male Hero Martinez. I will just post it sa ano na lang mga groomers. Kasi yung isa hindi ko na-add yung isang account mo. Sa main account kasi main. Mas buti sa main na lang. para maano na. sigurado na ba? Anything to You add? ask why and not other ways. Okay. Sige. Kasi may pahabol si Mrs. na question mga groomers. Sa lahat, 5 ang variety, 4 lang talaga before. Wala kasi si ST before. Siguro, i-4 na lang natin, sir. Bakit si Rancho ang napili, no? Sa Rancho kasi, iba siya sa Oranda. Kasi yung Oranda, tinitingnan mo din yung dorsal fin eh. So, in short, marami kang kailangan tingnan. Or bantayan. I-maintain. Yan. Sa Rancho lang, smooth lang yung curve. Tapos, maganda yung tail. Angle. Okay na ka dun eh. Tapos, bumilog lang yung katawan. Maganda na. Maganda na. Tsaka yung when. Dapat meron when. Si Rancho kasi mga groomers. Marami yung magandang Rancho. Pero tingnan nyo yung Rancho na walang when, i-compare nyo sa makapal. Wag lang yung sobra. Pangit naman. Sobra na pagpangit. Tingnan nyo yung difference nila mga groomers. Given na per maganda, ang gulong tail maganda. Iba si Rancho na may when. Diba sir? So kaya mo napili talaga si Rancho. Pero maestra, anything sir na sa pagkaling ba? Kasi marami nagtatanong, ako hindi ko marunong magkaling sa mga fry. Any advice na pwede mo? Yung mga pang-starter na advice? Sa kaling, yung first call ko talaga, ang tinitingnan ko lang yung tail. Wala na iba? Wala na. Yung single, yun lang. Single or yung may Fuse. Fuse. Sa Rancho, okay lang eh. Wala. Si Sir Mel na. Kasi may nagtatanong sir, automatic daw fuse tail, material grade. Sa Rancho. Again, according to our international judge from Thailand, way back 2022, 2023 nga show, international show sa Cagayan, Rancho is ano na siya, wala siyang excluded problema. sa mga fuse tail. Fuse tail is okay. Again, ako na nagsasabi si Sir Mel, yung depende na kayo maniwala sa akin. Pero sa Rancho lang yun ha? Sa Rancho lang siya applicable. Rumors. Hindi siya applicable sa Oranda or kahit ano pa. Sa Rancho lang siya. So, again, nasagot na siguro ni Sir lahat na kailangan natin about breeding. Sana magtagumpay tayong lahat sa mga gustong pumasok sa breeding, grooming, keeping. Again, please to support local groomers. Huwag parating. So sir, may pasalamatan ka or anything? Yun na. Salamat na lang sa sa pamilya ko, mga Supportive. Very supportive. Lalo na yung eldest brother. Ayun na si Les. Yeah. Siya yung Siya dahil pagastos dahilan kung bakit nagkaroon ng Mills Goldfish. Okay. Injured. Support. Once again, this is Fritz Sinisa. Thank you for watching. See you on the next vlog.